Hello guys, welcome back to our channel Winsworld TV. So Milan Mel Indo binanatan si Silver Voice TV, so alam naman natin na hindi na ito pinapansin ng magkapatid itong si Silver Voice TV dahil sa puro lang ito bunganga, pangunguntra at pangungutya sa Team Casimero ang pinapakita sa social media na talagang hindi na ito kumikita sa paggawa ng content patungkol sa Casimero. Madami na kasi ang nakakapansin na mukhang namam-alamos na lang ito ng pera para kumita, kaya siya nagpapapansin palagi sa Casimero Brothers. At dahil hindi na ito pinapansin ng magkapatid ay nagbago na naman ito ng target isanadya ng PSYT channel na pinangungunahan ni Kuyang Joseph, hanggang sa umabot na sila sa kasohan di umano. Hindi rin nakaligtas ang isa pang boksingero na si Milan Mel Indo na nagsasabing si Silver Voice TV ay siya ang nagpapasabong sa mga kapwa Filipino boxer na imbes na suportahan ang lahat ng Pinoy boxer ay siya pa itong nagpapasabong. Kaya hindi malabo mangyari na balang araw ay ni isang boksingero ay hindi na ito papansinin dahil sa ugali niyang hindi maganda. Ayon kay Milan Mel Indo ay mahilig daw itong si Silver Voice TV makipag-away sa social media para lang kumita ng pera na siyan pinalalaman sa kanyang pamilya, kaya gusto itong patulan ni Milan Mel Indo at hinamon na niya ito ng personal silang maglaban, walang gloves walang rules. Sinabihan din ito ni Milan Mel Indo na ang pangit niyang tao lalo na ang kanyang ugali kumita lang ng pera. Dahil sa sinabi ni Milan Mel Indo ay nakarating na nga ito kay Silver Voice TV kaya hindi din nagpasindek ito, pakinggan niyo ang kanyang sinabi. Labs, no? Siguro din mo kaya mong gawin yan. Sige ka mo. Siguro din mo lang nagagawin mo yan, ha? Ayoko nang pag nagkita tayo, hindi mo yan gagawin. Siguro din mong gawin mo yung mga sinasabi mo sa akin. No? Papagatangan mo ko na ako ang nagpapagulo ng Philippine boxing. Sino bang una nagsabi na easy work lang si Carla Mes Martin? Nananahimik yung bata namin. Focus. O tapos ikaw, nagpapapansin ka. Yan talaga ang punot dulo ng sagutan ni Milan Mel Indo at Silver Voice TV. Dahil sa gusto ni Carl James Martin na makalaban itong si Milan Mel Indo at okay naman kay Sean Gibbons na ikasa ang laban na ito. Pumayag naman itong si Milan Mel Indo na makaharap sa ibabaw ng boxing ring itong si Carl James Martin kaya nag-post ito patungkol sa kanyang mga hiling bago ang laban. Ito ang post ni Milan Mel Indo, "Show me the contract, set the fight on last week of June 2026. First 500,000 pesos with 4 people accommodation to travel in boxing events. 1 week before the fight. If you can't then let the vlogger boxing analyst help you to pay that to make it happens." Sila yung nagpapasabang dapat mag-contribute sila para magkaalaman, kahit sa ang venue gaganapin ang laban, 10 rounds if hindi, international or regional championship. Nag-comment naman itong si Paucast Sport, ayon sa kanya ay sagot ko na 100k, plus 100k sa'yo Pinoy Boxing Prodigy, 300 na lang kulang sa TF ni Milan Mel Indo. Ano sa tingin nyo guys, matuloy kaya ang laban na ito? O gumagawa lang ang mga vlogger na ito ng ingay sa social media para kumita? Just comment down below. Dagdag pa sa ating mga balita. Samantala mo siya. Matatalo ko siya, yun. Surprise ko naman sa lahat ng mga supporters ko sa Japan. So magandang laban to, so abangan nyo, surprise to. Yeah. サプライズにしますけど、必ずします。 So former 3 World Division Champion Cuadro Alas Angas ng Pinas John Riel Casimero, sasagupain ang boksingero ng bansang Mexico. Ang labanan John Riel Casimero vs Luis Neri ay labanan ng dalawang malalakas na boksingero ng bansang Pilipinas at bansang Mexico. Dahil sa muling pag-aarangkada ni John Riel Casimero ay muling magbabalik sa ibabaw ng boxing ring ang pambato ng bansang Mexico na si Luis Neri, isang world champion. Alam naman ng karamihan na si Koki Kamida isang big-time promoter ng bansang Japan ang bagong humahawak kay Cuadro Alas Angas ng Pinas John Riel Casimero. Isa rin sa promoter ni Luis Neri, ang Kamida Promotion. Kaya hindi malabo mangyari na paglabanan ang dalawang mandirigmang ito sa utos ni Koki Kamida ang kanilang promoter. Ayon naman sa Casimero fans ay hindi tatagal si Luis Neri kay John Riel Casimero dahil pagagapangin lang daw ito ng angas ng Pinas John Riel Casimero. Tulad sa ginawa niya kay former world champion Saul Sanchez. At ang sinapit ni Luis Neri sa mga kamay ni current undefeated and 4 World Division Champion Naoya Inoue ay mas doble pa daw ang sasapitan nito sa mga kamay ni Cuadro Alas Angas ng Pinas John Riel Casimero. Ngunit ganun pa man ay hindi rin basta-basta nakalaban si Luis Neri dahil may taglay din itong lakas. Patunay dyan ay marami na siyang pinatumba at kabilang dyan si undefeated and 4 World Division Champion Naoya Inoue aka the Japanese Monster.
Si John Riel Casimero ay may record na 34 wins, 23 knockouts, 1 draw at may 4 na talo. May taglay na malakas ng knockout percentage, pagiging agresibo, magaling manghuli ng susunod na galaw ng kalaban at may kakaibang estilo pagdating sa ibabaw ng boxing ring. Habang si Luis Nery ay may mataas din na knockout percentage, may record itong 36 wins, 28 knockout, at may 2 talo. Kung talagang i-analyze natin ang dalawang ito ay may parihas silang lakas agresibo at may kakaibang estilo sa ibabaw ng boxing ring, kaya talagang perfect match ang dalawang ito. Ngunit ganun pa man ay mas may edad itong si John Riel Casimero kumpara kay Luis Nery dahil may edad itong 30 years old habang si John Riel Casimero naman ay may edad na 36 years old. Ngunit kung ikumpara natin ang karanasan ni John Riel Casimero kay Luis Nery ay di hamak na mas lamang si John Riel Casimero, dahil ito ay nakarating na sa 12 bansa para lumaban, at nakuha niya ring maging 3 World Division Champion. Dumako naman tayo sa kanilang kahinaan pagdating sa ibabaw ng boxing ring. Unahin natin si John Riel Casimero, ang isa niyang kahinaan ay hirap itong kumuha ng timbang. Lalo na sa 122 pound. At ganun din si Luis Nery, dahil hirap din itong kumuha ng tamang timbang. Hirap din si John Riel Casimero sa mga kalaban niyang kaliwete. Habang si Luis Nery ay hirap sa pagpapatibay ng kanyang depensa. Dahil pinapabayaan niyang bukas ang kanyang depensa, kaya hirap siya dating umiwas sa mga atake ni Naoya Inoue. Kung saan ay napupuruhan siya ng mga counter punches ng kanyang kalaban. Kaya kapag maglaban ang dalawang ito sa ibabaw ng boxing ring ay tiyak na isang kapana-panabik na laban ang masasaksihan ng buong mundo.